Nathaniel, sumama ka sa akin. Nakita kitang lumaban. Malaki ang maitutulong ng kakayahan mo sa grupo. Alok ni Kiara. Akala ko hindi ka na babalik. Tulalang sagot ni Nathaniel. Tinupad ko ang pangako ko, di ba? Alam kong huli na ang dating ko. Pero nandito na ako ngayon. So ano na? Gusto mo bang sumali sa amin? Wika pa muli ni Kiara. Sumali saan? Tanong ni Nathaniel. Sa Scorpion. Mga agents kami at layunin naming protektahan ang mga taong naaapi. So anong desisyon mo? Babalik ka pa ba sa pamilya mo o sasama sa akin? Tumingin si Nathaniel kay Kiara. Hindi na ito sumagot at tumango na lang kay Kiara. Dito na magsisimula ang alamat ni Nathaniel. Sa libingan ng mga bayani sa puntod ni Simon Manalo ay may isang lalaking nakatayo. Nakasuot ito ng itim na leather jacket at ripped jeans. Nakaboots ito at may suot na salamin. 6-footer ang tangkad at brownish ang buhok. Tinitignan ng lalaki ang puntod. Isang lalaki naman ang lumapit at tumingin din sa puntod. Matagal ka ring nawala, iho. Ang balita ko ay nasa abroad ka raw. Anong plano mong gawin at napabalik ka ng bansa? Wika ng lalaking medyo may edad na rin at tinitignan ang naka-leather jacket na lalaki. Naparito lang ako para sa isang mahalagang misyon. Yun lang at wala nang iba. Maikling sagot ng lalaki sabay sindi ng yosi. Alam mo, naalala ko talaga sa iyo ang dati kong partner. Kuhang-kuha mo ang kilos niya at maging ang estilo niya ng pagyoyosi. Malaki na talaga ang pinagbago mo, iho. Matagal ka na rin hindi nagpapakita sa pamilya mo. Hindi mo ba sila bibisitahin at sabihing narito ka pa at buhay pa? Uwi ka ng matanda. Hindi ko pwedeng makompromiso ang katayuan ng pamilya ko, Ninong. Alam niyo po yan. Sabay buga ng makapal na usok. Pero paano ang mahal mong ina? Hindi mo ba siya bibisitahin? Marami nag-aalala sa kalagayan mo noong nawala ka. Alam mo ba yon? Ako nga, umabot pa ako ng Mindanao para lang mahanap ka. Pero nabigo ako. Nangako ko sa puntod ng ama mong hindi kita pababayaan. Ganon din ang pangako ng pangalawa mong ama. Siguro naman ay panahon na rin para maibsan mo ang kanilang mga puso at bumalik ka na rin sa kanila kahit sandali lang. Turan pa ng matanda. May isang babaeng maputi ang lumapit sa likod ng dalawa. May glasses ito at fit ang kasuotan. Oras na. Sumaludo ang naka-leather jacket sa puntod ni Simon at tumaliko dito. Matapos itapon ng yosi ay sinundan naman siya ng babae. Nathaniel! Tawag ng matanda at tumigil sandali ang lalaki sabay lingon sa ninong niya. Huwag ka magkakalat dito sa lungsod. Biro pa ni Dennis at nakangiti ito. Hindi ko mapapangako yan, Ninong. Siya! Isang kumpas ng kamay at nagpaalam na siya sa matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Pumasok si Nathaniel sa kotse at inayos sandali ang side mirror. Saan mo balak pumunta, Nathaniel? Tanong ng babae. May hinahanap akong tao. Malakas ang pakiramdam ko na posibleng nandito lang siya sa lungsod. Isa akong ganap na expert ng sutra, Michelle. Kaya oras na para gawin ang role ko. Tsaka may dadaluhan din akong cult festival sa susunod na linggo. Gusto mo bang sumama? Alok pa ni Nathaniel. Gusto ko sana kaso bibisita pa ako kay Lola. Maybe next time na lang. Tumangulang si Nathaniel. Nauunawaan niya ito at ngumiti siya. Pinaharurot ka agad ni Michelle ang sasakyan palabas ng libingan ng mga bayani. Sa kabilang dako naman ng lungsod, nag-umpisa ang lahat sa isang krimen. Isang malagim na krimen. Natagpo ang isa ng malamig na bangkay ang binatang si Clark sa kanyang silid matapos marinig ng kanyang mga magulang ang kanyang nakakapanindig balahibong mga daing at sigaw. Nang mabuksan nila ang pinto ng silid, ay napakalamig sa loob na animoy nasa loob ka ng nagyayelong lugar. May lumalabas pang usok sa mga bibig nila nang pasukin ng madilim na silid. Binuksan nila ang ilaw pero hindi ito gumagana at nang gamitin ang kanilang cellphone ay tumambad sa kanila ang nakakapangilabot na itsura ng binatilyo. Nakanganga ito at kunot ang ekspresyon ng mukha na parang nakakita ng nakakakilabot na bagay. Wala na itong mga mata at putulang dila. Nang dumating ang mga pulis at detectives, hindi nila maipaliwanag ang kanilang nakita.
Kinakausap ng kapulisan ng mga magulang ng bata at napapailing na lang si Detective Rodriguez. Dumukot ito ng sigarilyo at nagsindi. Sa edad na 41, marami nang nakitang nakakatakot na mga bagay si Detective Santelmo Rodriguez. Mga bagay na gawa ng tao. Anong problema, Santelmo? Lumapit ang partner niyang si Detective Ricardo Tuazon, edad 40 at longtime partner ni Santelmo. Alam mo, Bok, ang dami ko nang nakitang mga bagay na hindi nakakayanan ng sikmura ng sino mang may normal na pag-iisip. Pero ito, kakaiba ito sa lahat. Wika ni Santelmo. Paano kakaiba? Kumuha din ng sigarilyo si Ricardo at nakisindi kay Santelmo. Isipin mo nga, kitang-kita naman kung ano nangyari sa bata. Pero bakit ni isang bakas ng taong pumasok? Wala tayong makita. Tugon ni Santelmo. Baka magaling maglinis ng prinsang pumatay. Sagot naman ni Ricardo. Ricardo, sino bang tarantado ang papatay ng batang yan? Kung ang kakayahan ng pumatay, pang-professional. Saad ni Santelmo. Nasa initial phase pa lang naman tayo ng investigasyon, Bok. Bigyan mo ng kaunting panahon. May makukuha din tayong leads. Tugon naman ni Ricardo. Ayoko maging cold case to, Bok. Sambit ni Santelmo. Huwag ka mag-alala. Gagawin naman natin ang makakaya natin eh. Tinapik ni Ricardo ang balikat ng kaibigan. Nakita naman ni Santelmo ang isang babaeng patrol officer na hawak ang laptop ni Clark. Nilapitan niya to. Ako na, iha. Wika ni Santelmo. Sige po, sir. Inabot ng babae ang laptop na nakalagay sa isang silyadong supot. Anong gagawin mo dyan? Tanong ni Ricardo. Ano pa, di ibibigay sa computer whiz natin. Baka may makita tayong clues dito. Nilapitan ni Santelmo ang mga magulang ni Clark. Ma'am, sir, may password po ba ang laptop ng anak nyo? Tanong ni Santelmo sa dalawa. Meron po, kaso di po namin alam. Sagot naman ng ama. Sir, tulungan niyo po kaming masolve ang nangyari sa anak namin. Mangyak-ngyak naman ang ina ng biktima. Tumangulang si Santelmo at tinapik ang balikat ng ama ni Clark. Nagkatinginan sina Santelmo at Ricardo sabay pumasok sa silid. Siniyasat ulit ni Ricardo ng maayos ang silid. May ilan ng mga crime scene tag sa lugar pero nag-double check ulit ang investigador. Richard, ramdam mo ba ang lamig dito? Pansin ni Santelmo. Oo, Bok. Ang lakas naman magpa-aircon ng batang yan. Tugon naman ni Richard. Yun na nga ang nakakapagtaka dito, Richard eh. Walang aircon dito. Natigilan si Ricardo at ginamit ang flashlight para maghanap ng aircon pero walang makita. Sinubukan buksan ni Santelmo ang ilaw pero di pa rin gumagana. Pati ang ilaw dito di gumagana. Di naman damage ang linya ng kuryente. Wika pa ni Santelmo. Sarado ang mga bintana nang mangyari ang insidente. Nakalak daw ang pinto at kinailangan pang sirain ng ama ng biktima ang pinto. Naabutan nilang nakatihaya ang binatilyo. Nakababa ang shorts at tirik ang baston. Ano masasabi mo, Bok? Tanong ni Ricardo. Sa tingin ko, nag-good time ang biktima nang mangyari ang krimen. Tugon naman ni Santelmo. Mga kabataan talaga ngayon. Napailing ang ulo ni Ricardo. Hindi kaya suicide to? Tanong pa ni Ricardo. Susuriin naman ng medical examiner kung may iba pang injury ang bata. Tsaka titignan din natin kung gumagamit ito. Sagot naman ni Santelmo. Bueno, sisilipin ko rin ang ibang bahagi ng bahay. Dito ka muna, Bok. Wika ni Ricardo at naglakad dito palabas. Tinignan naman ni Santelmo ng maigi ang madidilim na sulok ng silid. Tahimik sa loob at tanging ingay ng usapan ng mga pulis ang maririnig na nasa unang palapag at kausap ang mga magulang. Ba't biglang lumamig ulit? Tila mas lumamig ang silid sa pakiramdam ni Santelmo. Napayakap siya sa mga braso niya. Nanunuot sa kanyang uniforme ang lamig ng lugar. At dito niya napansin ang katahimikan. Nakakabinging katahimikan. At nadiskubre niyang siya na lamang mag-isang nasa silid ng biktima. Wala na siyang marinig. Maging ang mga ingay ng mga tao sa labas ay di na niya marinig. Hanggang napansin niya sa isang sulok ng kisame ang tila isang anino na korting tao ang nakakapit dito at tila nakatitig sa kanya.
Naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo niya at mabilis niyang inilawan ng flashlight ang sulok. Pero wala siyang nakita. At dito niya ulit narinig ang mga usapan ng mga tao sa labas. Pilit kumakapit ang pangunawa niya sa realidad, kaya napailing na lang siya at lumabas ng silid. Nakita niya ang isa pang pulis na nasa labas lang ng pinto. "Narinig mo ba ako sa loob?" tanong ni San Telmo. "Hindi sir, bakit po?" Pagtataka ng pulis. Wala naman. Asan na si Detective Tuason?" tanong naman ni San Telmo. "Bumaba sir," sagot ng pulis. Lumabas ng bahay si San Telmo at naabutan niya si Ricardo na nasa maliit na hardin at gamit ang flashlight na tila naghahanap pa ng clues. "May nahanap ka ba?" tanong ni San Telmo. "Wala eh. Sinuhid ko na pati ang gate. Wala akong nakita. Anong ginagawa mo sa taas kanina?" Balik tanong ni Ricardo. "Bakit? Wala naman masyado." Pagtataka ni San Telmo. "May nakita kasi ako sa taas na taong nakaharap sa bintana. Naisip ko na ikaw lang naman ang nandun pero nagtataka ako kung bakit ka nakaharap sa bintana tapos di ka pa gumagalaw. Yung yosi mo di mo pa hawak. May iniisip ka na naman ba?" Hindi nakasagot si San Telmo sa sinabi ng kaibigan. Tinignan niya ang bintana sa itaas mula sa may hardin. Madilim at hindi mo makikita ang loob. Hindi na nagugustuhan ni San Telmo ang nangyayari. Minabuti niyang bumalik sa istasyon para tignan ang biktima at ang ibang nakalap nilang items. Habang nasa biyahe ay hindi mapalagay si San Telmo. "Bok, hindi mo pa ako sinasagot. Ano bang ginagawa mo sa bintana kanina?" Pagtataka pa rin ni Ricardo. "Richard, wala ka bang naramdamang kakaiba sa bahay na yon?" tanong ni San Telmo. "Kakaiba? Wala naman. Bakit?" tanong din ni Ricardo. "Hindi ko may paliwanag eh. Pero nung nasa kwarto ako kanina, pakiramdam ko may nakatitig sa akin sa kadiliman. Alam mo yung pakiramdam na parang may tao, pero pag hinanap mo, wala naman." Sagot ni San Telmo. "Tumatanda ka na talaga, Bok. Pagod lang yan. Alam mo, ganitong gawin natin. Pagkatapos sa istasyon, punta tayo kina Aling Kuring. Gusto ko makahigop ng mainit na sabaw ng bulalo nila." Wika ni Ricardo. "Kakaiba talaga ang pakiramdam ko dun. Parang ang bigat sa ulo." Turan pa ni San Telmo. "Ako, baka tumataas naman yung alta presyon mo. Bawas-bawasan mo kasing pag-yosi." Mungkahin ni Ricardo. "Nag-yosi ka rin naman ah." Sagot naman ni San Telmo. Sino ba sa atin na may high blood?" Nakataas pa ang kilay ni Ricardo. "Ikaw." Maikling tugod ni San Telmo. "Gago." Nakangiting umiiling si Ricardo. Kinabukasan, maagang pumasok ng elementarya si Tessie. Pagdating niya sa admin office ng paaralan, naging usap-usapan ng mga guro ang nangyaring pagkamatay ng kapitbahay ni Tessie. Para makaiwas ay kaagad pumunta si Tessie sa kanyang silid-aralan. Naabutan niya roon si Vincent, ang kanyang practice teacher na naglilinis ng mga upuan at lamesa. "Good morning, Ma'am Tessie." Sabay titig ng binata sa magandang hubog ng katawan ng gurong si Tessie at napangiti ito. "Oh, ba't ikaw ang naglilinis dyan? Hayaan mo na yan sa janitor dito." Saway ni Tessie. "Ayokong pumasok ang mga batang marumi ang paligid eh. Tsaka busy pa ang janitor sa kabilang mga rooms." Sagot naman ni Vincent. Dumiretso si Tessie sa kanyang silya at bumuntong hiningang nilatag ang bag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Yumuko ito at hiniga ang ulo pati ang mga braso sa lamesa. "Aba, mukhang down ka yata ngayon. Ang aga naman ng stress mo." Biro ni Vincent. "Wala to. Di lang kasi magandang araw ko ngayon." Tugon ni Tessie. "Bakit naman?" tanong ni Vincent. "Hindi mo ba nabalitaan ang namatay naming kapitbahay?" Wika ni Tessie. "Ayun ba? Nako, hindi mo naman kamag-anak yun eh. Huwag mo nang isipin yun." Saad ni Vincent. "Paanong hindi ko iisipin sigurado akong yan ang number 1 topic ng mga kasamahan ko mamayang lunch. Umiiwas na nga ako sa chismis eh." Sagot naman ni Tessie. "Ano naman chismis ang iniiwasan mo?" Tumingin ng matalas si Tessie kay Vincent. "Ano bang namamagitan sa atin?" tanong ng babae. Ngiti lang ang sinagot ni Vincent at nagpatuloy ito sa paglilinis.
Good morning, ma'am. Good morning, sir. Bati ng ilang kabataang pumasok. Good morning, children. Tugon naman ni Vincent. Ilang minuto pa at isa-isa nang pumasok ang mga mag-aaral. Naging busy na rin si Tessie sa pagtuturo. Sa sandaling nagtuturo siya ay nakalimutan niya na ang mga nangyari. Sa kalagitnaan ng kanyang aral ay ipinalit niya ito kay Vincent at siya naman ang umupo muna sa kanyang silya. Tinuloy ng binata ang pagtuturo sa mga kabataan. Abala naman si Tessie sa ilang mga reports na kailangang tapusin. Habang nagsusulat siya ay napadungaw siya sa pinto ng silid-aralan. Napansin niya ang isang binatilyo sa malayo. Hindi niya makita ang itsura nito pero nakatayo ito at nakaharap sa kanya. Nakasuot ito ng puting t-shirt, shorts at medium length ang haba ng itim na buhok. Di malaman ni Tessie kung ilang segundo na niyang tinititigan ang binatilyong ito pero di pa rin ito gumagalaw. Nakatayo lang ito sa malayo at animoy estatwang nakaharap sa kanya. Hindi ba tama, Ma'am Tessie? Tanong bigla ni Vincent. Ha? Oo. Kinabahan at nagulat si Tessie kaya napatingin siya sa kaklase. Nang bumalik ang titig niya sa labas ay wala nang binatilyong nakatayo. Lunch break na at nang makauwi ang mga kabataan ay naghanda na rin pumunta sa admin office si Tessie. Nilapitan siya ni Vincent at tinawakan ito sa balikat. Dito ka na kumain. Samahan mo na lang ako dito. Sabay ngiti ng binata. May ipapasa pa kasi ako sa admin eh. Sagot ni Tessie. Pwede mo namang ipasa yan tapos dito ka na kumain. Alam kong umiiwas ka sa chismis kaya mas mainam na nandito ka. Uwi ka ni Vincent. Okay sige, punta na lang ako muna sa admin. Paalam ni Tessie. Bilisan mo lang ah. Hinagkan pa ni Vincent sa labi si Tessie at dito manggi ang babae. Pagkalabas niya ay napatingin siyang muli sa lugar kung saan nakatayo ang misteryosong binatilyo kanina pero wala na siyang nakita.